Sa kahit na anong larangan, lamang pa rin ang maraming nalalaman. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Ders TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So eto na at simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan at ibabahagi sa inyo itong ganap kagabi kila Bossing at Jose Manalo kasama po si Pokwang, na kung saan nagtaping pala sila kagabi para po sa 24/7 na napapanood po dyan sa GMA Network. Kahit kasagsagan po ng usapin sa pagitan ng tape at TVJ maging sa GMA, hindi naman naapektuhan ang show ni Bossing Vic Soto dyan sa GMA Network. Still napapanood pa rin po, no? Dahil ito'y patuloy pa din na napapanood dyan, di naman talaga naapektuhan. Napaka-professional din kasi nila Bossing Vic, hindi nila dinadamay ang kung ano mga show nila sa gulong kinakaharap po nila ngayon. Noon may mga bali-balitang lumutang na ipupull out na di umano ang show ni Bossing Vic Soto sa GMA7, pero still napapanood pa din naman ito doon until now, no? So mga chismis lang po yun na pawang walang katotohanan, no? At isa pa po itong show ni Jose Manalo, no? May isa pa po siyang proyekto dyan sa GMA. Yung kasama po si Ma'am Annette Gozon na talaga namang hindi po nila talaga sinama or sinasama yung personal na problema sa trabaho po nila dyan sa GMA Network. Ito po sa akin mga tagapanood, real talk po to. Mula po nung lumipat na po ang TBJ sa TV5, never na po kasi ako nanood sa GMA7. Hindi po katulad dati na nanonood po talaga ako ng programa ng GMA7. Kasi ngayon po talaga inaabangan ko eh. Yung Itbulaga po no, nandoon pa yung TBJ. Lalong-lalo na po pag may mga programa po sila na napapanood din sa Channel 7 po sa GMA, pinapanood ko rin po yan mga tagapanood. Pero nung lumipat nga po sila, hindi na rin po talaga ako nanood. Kaya nagulat po ako dito na malaman na tuloy pala yung kanilang yung kanilang romcom o kanilang teleserye bang tawag diyan. Basta yung palabas po nila sa GMA7 mga tagapanood yung 24/7. So, masaya po mga tagapanood kasi siyempre pinapakita po nila yung pagiging professional sa kabila po nung alitan ng Tape Inc. ng dating ng Itbulaga, nagpapatuloy po yung connection nila Bossing Vic sa GMA7 at mayroon po silang programa doon, which is maganda po yan mga tagapanood. Si Jose, meron din kasi kasama rin po yan sa 24/7. Kumbaga, trabaho lang talaga. Walang personalan. Labas po yung issue doon sa agawan ng Itbulaga at dito sa ibang programa po nila. Yun po yung maganda mga tagapanood. Kaya nga lang po, siyempre parang sa atin lalo po sa akin na tagahanga po na ni Bossing ng TBG po, napaka-awkward po kasi tingnan di ba? Na andiyan po sila sa kabila po nung pambabaliwala na ginawa po ng GMA7 sa kanila. Pero ganun pa man mga tagapanood, professional po sila Bossing eh. Siyempre, trabaho lang po yan. Sino ba namang ayaw po ng trabaho eh? Kung sa ikagaganda ng samahan nila ulit, why not? Sige, trabaho lang po yan mga tagapanood. Pero tingin ko po, mas priority pa rin po nila yung mother channel nila na TV5. Pagka nagkaroon din sila ng mga programa doon, baka bitawan niya po nila yung sa GMA o pag pinapili sila. Siyempre, TV5 po yung pipiliin nila kasi yun na po yung pinaka mother network po nila, mga tagapanood eh.
Samantalang pag-usapan naman natin itong sinabi po ni Mama Ogs tungkol sa It's Your Lucky Day at It's Showtime. Sabi niya, feeling ko magiging pre-programming ng It's Showtime ang It's Your Lucky Day eventually kasi maganda feedback eh. Pag nagkataon, dapat ba silang magpasalamat kanino? So, parang may pahaging at ang mga komento ng mga taga-suporta po ng Showtime kay Lala Soto daw magpapasalamat dahil kung hindi daw nasuspindi ang It's Showtime, hindi daw mabubuo ang It's Your Lucky Day. So, maganda daw yung feedback, trending. Kaso, kamusta naman yung ratings? Hindi po ba? Yung ratings kasi ang importante sa isang show kasi dyan nagbabase ang mga advertisers. Kumbaga, susi po nila yung ratings upang mas lalong kumita ang show nila at magpatuloy ito sa pag-ere kasi kung feedback lang po at trending ang makukuha nila, hindi naman yan makakatulong sa show. Wala silang mapapala dito. Ratings talaga yung importante at pag-uusapang ratings, alam naman natin kung anong show ang namamayagpag tuwing katanghalian. Noong October 14 nga po, yung pilot episode nitong It's Your Lucky Day kulelat, no? At ang lumabas pa nga po ang second ratings para po sa October 16 para sa mga noontime show ay kulelat na naman po ang It's Your Lucky Day. So narito po at ibabahagi ko sa inyo kung ano ba yung ratings ng mga noontime show for October 16, 2023. Monday po yan. So ang It's Your Lucky Day po, ang ratings po nila ay 2.6%. Kung tutusin, napapanood yan sa GTV, Kapamilya Channel, tapos may A2C pa. So, ang dami po, di ba? At ang pumangalawa naman dito sa It's Your Lucky Day ay itong Itbulaga ng GMA7 na may 3.5%. At itong E80 po ang may pinakamataas na nakakuha po ng 4.2%. So, ayan po, no? Kulelat na naman po ang It's Your Lucky Day sa mga noontime show kasi kakulputan po sila dahil sila po ay merong pinakamababa na rating. So, tingnan natin kung pang ilan ang E80, ang It's Your Lucky Day at syempre itong Tape Bulaga. So, ayon dito sa Nutan People Ratings Urban, preliminary overnight data po, pang 12 po ang E80 na may 4.2% na ratings. Samantalang itong Tape Bulaga po pang 17, 3.5%. At ang It's Your Lucky Day po ay pang 20 na may 2.6% na ratings. Tatlong channel po yan napapanood pero ganun at ganun pa din po yung ratings nila, still mababa pa din po. Sabi nga po sa isang article na binasa natin kanina, may Showtime or wala, ganun pa din ang ratings nila. Panalo pa din talaga at nangunguna po ang noontime show na E80 kung ratings po ang pag-uusapan. Talagang walang makakatalo sa TVJ at sa show po nila. Kahit anong gawing pakulo ng kalaban, waging-wagi po ang TVJ or ang E80 na siyang napapanood po natin sa TV5. Mali po sila doon mga tagapanood. Maling-mali po na ang pasasalamatan po nila ay ang MTRCB dahil kung hindi nasuspindi ang It's Showtime, kinuspindi ng MTRCB wala pong It's Lucky Day. Mali po yun mga tagapanood. Ang dapat po nilang pasalamatan yung katigasan ng ulo at yung taas ng pride ni Vice Ganda at Ayon Perez dahil hindi po sila humingi ng paumanhin pagkatapos po nilang gawin yung malaswang ginawa po nila sa harapan ng mga bata na nag-trigger po sa mga mami na magreklamo po. Kaya naalarma po ang MTRCB. Kaya po ganon. Pero higit po doon mga tagapanood, ang mas higit po nilang dapat pasalamatan talaga kung bakit sumulpot ang It's Your Lucky Day at kung bakit nagkaroon ng suspension ang It's Showtime. Walang iba kundi si Rendon Labador. Dahil si Rendon Labador po mga tagapanood, yung talagang nagpursige, yung talagang nanguna dyan na sitahin yung ginawa po nila Vice Ganda at Ayon Perez. Kaya naman dahil dun sa ginawa ni Rendon Labador, nagsulputan po lalo yung madaming reklamo na nagsasabing malaswa nga daw po yung ginawa ni Vice Ganda. Kaya po naimbestigahan ng MTRCB at napatunayan po na meron silang paglabag, kaya po sila nasuspinde. Yun po yun mga tagapanood. At may sa akin mga tagapanood kasi yun naman po yung dahilan at hindi naman po MTRCB ang may kagagawa nun. Sila po ang may mga kagagawa nun. 'Di ba? Yung ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez na nasita ni Rendon Labrador
hanggang sa dumami ng dumami po at nagkaroon na po ng investigasyon at yun nga po, nagkaroon sila ng suspension. At usapang ratings naman po, mga tagapanood, eh syempre po, wala pong tatalo sa AAT, sa TVG. Yan po yung mahalaga mga tagapanood, yung ratings. Kaya nga po tumatagal lang isang programa sa ere, eh dahil po mataas ang ratings. At pagka mataas po ang ratings, kasunod po niyan ang daming advertisement, 'di ba? At ang daming mga sponsor. So aanhin mo po yung trending ka pero hindi naman mataas yung ratings mo. Bali wala rin po mga tagapanood. At patunay po 'yan kahit wala pong It's Showtime ha. Kahit bago pa yung It's Lucky Day, ganun pa rin naman po wala pong nagbago. Still number 1 pa rin sa noontime show ang AAT ng TVJ. Wala po talagang makakatalo sa mga legendary trio, legendary host. Diba? Hindi po nila kayang tibagin yan mga tagapanood. Sabi nga po ni Idol Jay Guevara, 50 years pa. 50 years pa po ang kanilang bubunuin bago po nila matapatan ang TVJ. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.